Topic po natin, losartan. Okay, umiinom ba kayo ng losartan? Milyong-milyong Pilipino naka-losartan. Usually, pang high blood siya. Okay? So, tuturo ko sa inyo kailan maganda yung losartan, kailan maganda ituloy, ano benefits, ano rin yung kahinaan ng losartan. Isang kahinaan niya ay mahina siya mahinang pampababa ng blood pressure. So, may benefits siya, pero meron ding mga side effects ituturo ko sa inyo. Pero syempre, yung pagbabago ng gamot at pag-inom ng gamot, depende sa doktor ninyo, sa cardiologist ninyo po. Ako po, internist and cardiologist, pinapayo ko lang sa inyo. Pero yung doktor nyo pa rin, ang magbabago ng gamot ninyo. So, papaalam nyo sa kanya. Yan. Okay. Ang losartan, isang gamot siya, binibigay sa high blood. Ang class niya, angiotensin receptor blockers. Yan ang tawag sa kanya. So, lahat ng gamot na ang ending ay sartan, basta sartan ang dulo, ARB yan. Kasama yan ng losartan. So, kung minom ka man losartan, irbesartan, valsartan, telmisartan, candesartan, halos pare-pareho yung benefits nila. Magkakapatid yan. Okay? Tulad na sinabi ko, yung favorite kong gamot sa high blood, amlodipine. So, lahat na may pin, magkakapatid din. Nifedipine, lasodipine, felodipine, amlodipine, kung ano pang mga pin, pare-pareho. Pero pinag-usapan natin losartan. So, basically, pang high blood din siya. Okay? Mild to moderate high blood pressure, pwede ang losartan. At may added benefit siya. Ito muna tayo. Sa mga plus muna tayo. Ano yung plus side o benefits ng losartan kung ininom ninyo? Pwede rin siya pang heart failure. Yan ang maganda din sa losartan or mga ARB. Pang malaki ang puso, pwede ang losartan. Pang mahina ang puso, pwede ang losartan. Napapaliit niya yung malaking puso, napapalakas niya konti ang mahinang puso kung ito problema nyo. Tapos, high blood din siya. So, ang epekto niya, dalawa. Meron pa siya ibang epekto. Dito muna tayo sa positive. Ang dosis ng pag-inom nito, dapat tama ang dosis. From 50 milligrams once a day, ang mababang dose, hanggang 100 milligrams once a day. Yan na ang pinakamataas, 100 milligrams. Huwag kayong lalampas, huwag kayong mag 200 milligrams, huwag kayong mag 150, ma-overdose. Kasi ang pinag-aralan sa tao ay hanggang 100 lang. Okay? 50 up to 100. Pag 100, hindi makontrol ang blood pressure, dagdagan ng ibang gamot. So, maganda siya sa high blood. Tulad na sinabi ko, pwede siya. Pero, yung high blood na medyo mataas lang, hanggang mga 160 siguro, 160 over 80, 170 over 90, okay pa itong losartan. Pero pagdating, kunyari, ang blood pressure ay 200 over 100, baka hindi kaya na ng losartan yung ganun kataas. Kailangan nyo na yung amlodipine. Yung amlodipine, yung mga may pin, calcium channel blocker, tulog. Tulog ang high blood mo doon. Ibig sabihin, babagsak talaga. Ito, pwede na. Mapapababa niya konti, yung 200 na blood pressure, pero bahagya lang. Okay? Pang high blood, pwede siya mild to moderate. Huwag lang sobra taas ang BP. Pang makapal ang puso, may tulong siya. Parang lumiliit yung kapal. At ang maganda sa kanya, pwede siya pang diabetes. Yung mga may diabetes kasi, pwede masira ang kidney. Yung mild na sira ng kidney dahil sa diabetes, maganda rin ang losartan. So, kung may lahi kayo ng diabetes, overweight, takot ka magka-diabetes, pwede rin to. So, marami siyang benefits. Pang high blood hanggang moderate high blood. Pang mahina ang puso, pwede siya. Pang diabetes, pwede siya. So, tatlo na yung benefits niya. Ayan, no? High blood. Dahil nakokontrol niya high blood, mababawasan ng stroke. Ito pa ang pinakamaganda sa kanya, diabetic nephropathy. Yung kidney disease. Diba? Takot tayo sa sakit sa kidney. Nagkakasira sa kidney dahil sa diabetes at dahil sa high blood. So, pag diabetes ang cause niyan, pagkasira ng kidney, maganda rin losartan. Ano epekto niya? Ganito epekto niya. Halos pareho ang epekto niya sa mga amlodipine. Ganito
Yung mga artery natin, yung mga tubo ng puso, di ba ito yung puso natin, nagpa-pump. Tapos may mga tubo yan dito, meron tayong mga arteries, may tubo dito, may pababa, kaya nga nararamdaman mo yung pulso sa leeg, sa kamay, sa paa. Pag uminom ka nitong ARB, itong losartan, kahit yung mga amlodipine, lumalaki. Lumuluwag ang smooth muscle, nagre-relax. Kaya yung mga tubo natin, lumalaki siya. So pag lumaki yung tubo, maganda daloy ng dugo. So pag nagpump yung puso, ang luwag-luwag ng daanan, hindi hirap yung puso. Konting buga lang, dadaan na yung dugo. Kasi nga, niluwagan mo Parang hose, di ba? Pag niluwagan mo yung hose, maganda yung labas ng tubig. Pag sinikipan mo, sisirit, high blood ka kung masikip. Yung mga high blood, masikip to. Okay? Kaya pumuputok, sumisirit. Kaya binubuka nitong losartan, kahit ng mga amlodipine, nire-relax yung mga smooth muscle, kaya lumuluwag. Nare-relax din yung puso, yan ang benefit. Ito, tingnan natin So, merong mga sartans na sinasabi ko na ARB, lahat ng sartan. Merong mga pin na sinasabi ko mga amlodipine. Meron ding mga olol na gamot. Ang olol na gamot, ito yung mga metoprolol, atenolol, propranolol, diba? Pindolol, bisoprolol, beta blocker naman yan. Beta blocker. Itong mga beta blocker, ibang topic yan, mga metoprolol yan. Pwede rin may plus and minus siya. Ngayon, itong malaking pag-aaral, pinaglaban ang losartan sa mga olol, atenolol. So, kung naghanap siya ng mahinang kalaban So, nilaban siya sa atenolol. So, ano mas maganda? Losartan o yung mga olol like metoprolol? Finalo up nila. 4 years pinag-aralan. Libo-libong pasyente to. Ang dami tinignan dito. Big study ito. 5 taon sinundan. Gaano karaming tao? 4,600 na tao. Biro mo, 4,600 naka-losartan, 4,500 naka-atenolol. Sinubaybayan nila in 5 years. Sino buhay, sino patay. Okay, nakita nila yung mga naka-atenolol, mas maraming namatay. Mas maraming namatay, mas maraming na heart attack, marami na stroke. Yung mga naka-losartan, mas mababa ang namamatay. Ang layo. Less heart attack, less stroke, less namamatay after 5 years. So, losartan, mas malakas. Mas malakas makaiwas sa heart attack and stroke. Kung may high blood kayo, mas panalo ito. So, kung naka-metoprolol ka for high blood, may other benefits din ng metoprolol. Pampabagal ng tibok ng puso, metoprolol, pamparelax sa nervyos, anxiety. Kami ni Doc Lisa naka-metoprolol. Kasi hindi kami ganun ka-high blood, pero more mabilis heart rate, more maganda sa amin yung mga metoprolol. Kasi hindi talaga pang high blood. Pero kung high blood ka, losartan mas panalo. Yan. So, tinalo niya to. So, puro positive tayo, di ba? High blood, sa heart failure, sa diabetes, tinalo pa niya metoprolol. Tapos, sabi nga nitong malaking trial, pang blood pressure na metoprolol, pampaliit pa ng puso, meron daw maganda sa mga sartan. Kaya mahal itong mga sartan Actually, losartan mura na kasi out of patent na siya. Pero luma kasi yung losartan. Marami pang mas bagong sartan na mas mahal. Yung mga valsartan, irbesartan, yan, mga candesartan. Mas bago, kumbaga sa cellphone, mas bagong model, mas mahal, mas maganda siguro konti. Oo, pero yung mga losartan na lumang model, pwede na rin kasi generic Okay, pagdating sa kidney disease, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Kidney disease, may stage 1, medyo tumataas creatinine. Stage 2, stage 3, mataas na creatinine yan, may manas na yan, may sintomas na. Ang creatinine nito, baka mga 200 na o 250 na. O yung isang number. Pag dumating ng 400 ang creatinine, stage 4, stage 5, 500, dialysis na. So, dito nasisira ang kidneys. Ba't nasisira? Dahil sa diabetes, dahil sa high blood, dahil sa infection. So, pag naka-losartan ka at meron kang kidney disease, sinubukan nila. Ito, ang ganda ng trial. Losartan, panlaban sa kidney disease. Hindi lang pang high blood.
pang-diabetes na may kidney disease, renal trial, RENAAL. Yan ang pangalan ng trial eh. So, 1,500 patients, may diabetes, na bumubula yung ihi, creatinine mataas, 1.3 to 3, siguro mga 150 to 200 to. Binigyan ng losartan, binigyan ng sugar pill, pinaglaban nila. So, nakita nila yung naka-losartan, ayan no, less namatay, 43%. Yung naka-sugar pill lang, 47% namatay. Nag-dialysis sa losartan, 19%. Nag-dialysis sa sugar pill lang, 25%. So, panalo. Ayan, 6% panalo, 4% panalo. So, mukhang effective. Bakit ginawang ganito? Kasi hindi pa nila alam at that time kung epektibo yung losartan sa kidney problem eh. Oo. Hindi ito nilaban sa high blood, nilaban siya sa kidney problem. Kaya allowed pa tong binigyan lang ng asukal yung kalahating tao. Itong 700. Kasi hindi nila alam kung gaganda ba o masama ang losartan for kidneys. Nakita nila maganda. So, nakita nyo na, dami na nilang benefit. Oh. Tapos bukod dito, ayan, losartan, blood pressure drug, pwede pa makaprevent ng diabetes. Okay? Yung mga magkakaroon, mababawasan din daw. So, nakita nyo na. So, I'm sure excited na kayo uminom ng losartan dahil nabigay ko yung positive. Pero binigay ko naman yung isang negative niya na mahina siya magpababa. Pwede siya sa diabetes, sa kidney. Pero kung aasahan mo lang siya sa mataas na blood pressure, na 200 blood pressure, baka kulangin. Baka ma-stroke tayo, kukulangin. O, tinalo niya yung metoprolol, di ba? Pero tingnan natin kung kaya ba talunin ng losartan ang amlodipine. O, tingnan natin. Mamaya pinaglaban yan. Losartan, sartan versus yung mga amlodipine. Sino mas malakas? Kasi tinalo na niya yung metoprolol. Baga sa boxing, tinalo na niya yung isa. Tingnan natin yung heavyweight champion kung kaya niya talunin. Yan. So, panalo siya sa metoprolol. Ayan. Okay? Hindi nagkaka-diabetes ang naka-losartan. So, maganda siya. Ngayon, punta na tayo sa mga negative niya. Okay? Negative parts. Negative side effect, hindi naman ganun kalala. Iba, nagkakatrangkaso, bagong inom. Iba, nahihilo. Iba, sumasakit ang likod. Ito, minor lang naman to. Tapos, ang epekto niya, matagal. Pag ininom mo siya, sinabi ko mahina eh. Pag ininom mo siya, para bumaba BP mo, intay ka pa 1 week. So, kung meron ka ng interview sa overseas workers, tapos mataas ang BP mo, ma-interview ka na in 3 days, uminom ka ng losartan, high blood ka pa rin pagdating mo. Kasi kailangan mo 1 week. 1 week para bumaba, konti. Tapos yung epekto niya, para maramdaman mo, 1 month. Isang buwan na kainom. So, mabagal kasi unti-unti, swabe ang... Hindi yung pag-inom mo, bukas bababa na agad. Bababa, bahagya. So, yung full effect niya, in 1 week, medyo may epekto, in 1 month, matagal. Ano pa side effect niya? Pwede magpataas ng potassium. Okay? Maganda siya sa early stage ng kidney disease. Ulitin ko. Sa mga stage 1, stage 2, stage 3, depende sa nephrologist nyo, siya ang masusunod, ang doktor nyo. Ako, nagpapayo lang ako dito. Sa early stage, pwede pa tong sartan. Pero yung timplahan, masyado maselan. Masyado maselan. So, pag tumataas creatinine mo, baka subukan ka konti ng nephrologist mo ng losartan. Kaya lang, pag bumaba yung creatinine mo, itutuloy niya. Pero pag may chance na pagbigay niya ng losartan, biglang lalala yung creatinine mo. Lalong lalala yung kidney problem. So, may ganong chance din eh. So, maselan, binabantayan talaga maigi. Okay? Pero on the average, based on the trial, makakatulong siya. Pero, kung hindi ka naman sumakto dito sa gumanda, kasi 19% nag-dialysis din kahit naka-losartan. Okay? So, yan ang mga side effect. Tataas ang potassium. Yan, no? Pwede rin lumala ang kidney problem. Majority, gaganda. Pero may chance, lalala din eh. May nag-allergy at bawal sa buntis. Yan ang problema. Kung kayo babae, balak magbuntis, baka mabuntis, bawal to.
pwede maging abnormal yung baby. Yung mga amlodipine, kahit mabuntis, okay lang. Hindi ganun kasama. Yung metoprolol, kahit magbuntis, medyo masama pero not so bad. Pero pag losartan, bawal sa buntis. Yan ang mga negative na tayo. Bawal sa uminom ng pain reliever. Naka-pain reliever ka and losartan, ayaw mo rin yung combination. Pwedeng tumaas yung potassium. At, sinabi ko sa inyo, ang isang problema ko sa losartan, ito pinaglaban, isang kapatid ng losartan, valsartan. Kapatid niya yan, mas bagong model to. Versus amlodipine for high blood. Kanina, yung losartan, tinalo yung mga olol, di ba? Yung atenolol. Tingnan natin, nung pinaglaban siya sa amlodipine, ano nangyari? Ang valsartan, mataas pa rin ang BP. Napababa niya yung BP. 155, naging 143. Pero yung naka-amlodipine, kita nyo, itong linya na may dot-dot, mas nababa niya. Ayan, no? Yung unang numero, 140/90, yung 140, mas malakas ang amlodipine. Mas panalo din yung amlodipine sa second number, 140/80. Ang difference, mga 2 points. Ayon sa pag-aaral, yung amlodipine, mas mabisa pa sa losartan. Mas hindi na stroke, mas hindi na heart attack dahil sa amlodipine. Tinalo niya yung losartan. So, ito yung mga negative ng losartan is hindi ganun kalakas sa blood pressure. Kaya kung kayo ay senior, concerned kayo na baka ma-stroke, may edad, paakyat baba blood pressure, mas control ang BP mo sa mga pins. Pwede naman i-combine, pero minsan, kung kaya na ng isang gamot, mas madali lang inumin. Diba? So, yan po. Consult tayo sa doctor. Sana po naliwanagan kayo. Kung meron kayong questions. So, hindi to ganun kasimple, pero paulit-ulit ko naman na kwento eh. So, hopefully, dito sa paulit-ulit ko, mas maintindihan nyo kung tama ba na naka-losartan kayo, maganda ba naka-amlodipine kayo, maganda ba naka-metoprolol kayo. Kasi nga, bawat gamot, merong binabagayang tao. Depende sa'yo. Kaya walang one size fit all. Kaya pag may nagtatanong niya, Doc, may high blood ako, anong gamot ko? Walang tamang sagot dun. Combination daw gusto. Pwede ang combination kung mayaman kayo. Diba? Mayaman kayo eh. Kung mayaman kayo, mag-combine kayo. Kasi pag kinombine, syempre mahal na. Diba? Bakit kino-combine? Para tumaas ang presyo, diba? Kaya kino-combine, nagbibiro lang tayo. Pero mas mahal ang combine. Diba? Kung bibili ka sa palengke ng sibuyas lang, mura. Ito lang, mura. Pag bumili ka ng chop suey, syempre mahal na. So, pag combine nila, kinombine namin. So, mas mahal na ang presyo ng gamot. Mura kasi ang amlodipine na generic. 3 pesos, 4 pesos. Losartan generic, mura lang. Diba? O, bumili ka na lang 2 generic, baka 10 pesos ka lang. Pag kinombine mo siya, 30 pesos ka. Diba? 30 pesos ka. So, sasabihin nila yung combine para hindi maguluhan, para simplihan lang. Okay din, pero sa akin, mas gusto ko isa-isa. Diba? Doon tayo sa, alamin natin yung kung ano yung tama. Pero kung mayaman kayo, gusto nyo combine, siguro pampataas ng mabilis inumin. Pero dito kasi huli mo agad eh. Pag na-side effect ka sa amlodipine, alam mo amlodipine may kasalanan. Pag na-side effect ka sa losartan, alam mo. Pag kinombine mo, ininom mo, saan yung side effect mo? Dito o dito? Hindi mo na malalaman. So, depende po sa doktor nyo, wala namang problema. Kung may pera kayo pambili, no problem. Pero tinuturo ko sa inyo, usually kasi isa lang eh. Isa lang. Kung kaya na ng isa, okay na sa akin. Ayoko kayo gawing drugstore na sobra daming gamot. Mas konting gamot, bawas alat, magpapayat, mas gusto ko yun. Mas konti, mas madali natin makontrol. Kasi less gamot, less side effect. Diba? Yun naman talaga habol ko eh. Ayoko masyadong maraming gamot na chop suey, lalo na kung hindi naman kayo ganun kalala yung sakit. Salamat po. God bless. Share po natin sa ating mga kababayan.